Viva la Virgen! Kapayapaan po sa inyo mga kamanlalakbay. Nandito na naman tayo sa ating Saturday Habit, ang Pueblo Amante de Maria. At ngayon po, ako po ulit ang inyong makakasama, mangunguna sa inyo sapagkat ang ating rektor ng Pandaigdigang Dambana ng Ina ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, si Father Nante Tolentino, ay kasalukuyang nag-iikot no, ng imahe ng Mahal na Birhen, no? Dahil nga pilgrimage season pa rin, no, sa panahon na ito. Pero syempre, hindi pa rin mawawala. Kasama pa rin natin ang pinaka-pipitagan at pinakakilalang author ngayon, no, tungkol sa mga dambana, si Brother Kendrick Ivan Panganiban. Viva la Virgen po, kapayapaan po sa lahat nating mga kamanlalakbay. Welcome po muli sa isang episode po natin ng Pueblo Amante de Maria. Father Franz, alam ko po tayo po ay special episode po ngayong araw po na ito, no? Oo nga, special episode tayo ngayon kasi nga 'di ba nitong nakaraan na May 31 ay Feast of the Visitation of the Blessed Virgin Mary. Kaya syempre, pag may mga ganito tayong mga kapistahan, kailangan special yung episode natin ngayon. Sobrang special ng episode natin ngayon, Kuya Ivan. Saan ba tayo pupunta? Dahil nga special episode tayo ngayon ay magtutungo sa isang obispo na ating makakausap mula sa Diocese of Maasin. No? Siya ay talagang taga-Naga City, Cebu, at isa siyang professed member and ordained priest of the Salesians of Don Bosco. No, natapos niya ang kanyang theological studies sa University of Santo Tomas, Manila. Siya rin ay may master's degree in industrial education at the Technological University of the Philippines. Wow! And siya ay naging obispo noong 1995, appointed auxiliary bishop of Cebu, and designated as the second bishop of Maasin in 1998. No? Siya ay naging obispo nga ng Maasin ng Southern Leyte for 26 years. He was formerly chairman of the CBCP Episcopal Commission on the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People, CBCP Office of Bioethics, and Education and Training Sector Representative of the Board of the Technical Education and Skills Development Authority or TESDA. Siya ngayon ay member ng Episcopal Commission on Health Care and Office of Bioethics. Pinapakilala ko po sa inyo, mga kamanlalakbay, ang makakakwentuhan natin ngayon sa episode na ito, ang Most Reverend Precioso D. Cantillas, SDB, DD, o mas kilala bilang Bishop Precioso. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyo, Bishop. Viva la Virgen at kapayapaan sa iyo, Father Franz, Brother Ivan, Amrita, and sa ating mga kamanlalakbay. At nagpapasalamat ako sa Panginoon na nabigyan ng pagkakataong ito na magsama itong programang ito. At salamat and greetings from Maasin, Wow. Southern Leyte. Isa Amen. rin pong karangalan na makasama Amen. namin kayo ngayon, Bishop. No? Isa kayo sa aming mga talagang kinikilalang mga obispo na sobrang husay, sobrang sipag. Ayun. Ayan. Sige po, Bishop. Sisimulan na po natin yung ating mga tanungan Amen. po ngayon sa episode po na ito. Maaari niyo po bang ikwento sa amin kung paano po naitatag ng Simbahang Katoliko ito pong kapistahan na ito ng pagdalaw ng Mahal na Birhen Maria? Okay, natural una sa lahat yung ating uh, Viva la Virgen na dito sa Maasin, tinatawag namin yung mahal na patrona, Virgen sa Asunsyon. At itong kapistahan ng pagdalaw ng mahal na Virgen na pinagdiriwang katapusan ng buwan, May 31, ay sabi nating itinatag ni Pope Urban VI noong taon 1389 upang sa pamamagitan ng mga panalangin ng ating mahal na Birhen ay mahinto ang nangyari sa simbahan noon, yung paghati, Great Schism. Sa ating
simbahan. At kung matatandaan natin sa history o kasaysayan ng ating simbahan, habang lumalago, dumadami ang nananampalatayang Kristiyano, hindi nito maiyasan ang mga pagtatalo-talo o hindi pagkakaunawaan sa mga pagdoktrina o katuruan at sa ating simbahan. Kaya hindi nagtagal, taong 1054, ay nagsimula ang tinatawag na Great Schism, pagkahiwalay ng o ang pagkalas ng Eastern Orthodox Church sa simbahang Katolika. Bukod kasi sa mga disagreements sa mga issue theological o theological issues at maging sa mga pagdiriwang sa ating liturhiya, ang mga political at cultural differences ay nakaapekto ng malaki. Kaya nagkaroon ng tinatawag na paghiwalay o Great Schism. Pero bago pa na-establish ang kapistahang ito noong 1389, ay meron ng mga naunang naitala tungkol sa pagdiriwang ito ng Feast of the Visitation. Sa tradisyon ng ating simbahan, nagsimula ang pagdiriwang na ito sa Byzantium, na ngayon ay Istanbul or Turkey, noong 458 AD, kung saan ang sabi, isang damit na pagmamay-ari ng ating mahal na ina ay inilipat sa simbahan ng La Cherney mula sa bahay ng isang babaeng Hudiyo. Ang araw na yon ay July 2 at ang binasa sa Ebanghelyo sa pagdiriwang na yon ay ang kwento ng pagdalaw, pagbisita ni Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Noong 1263, naangkop o na-adapt ito ng mga Franciscans bilang kanilang kapistahan. At tinawag nila ang pagdiriwang na iyon bilang Feast of the Visitation of Mary. So ito rin ang dahilan. Kaya sa lumang liturgical calendar, ang kapistahan na ito ay pinagdiriwang tuwing July 2. Ngunit sa mga pagbabagong dala ng Second Vatican Council ay nagkaroon din ng adjustment sa ating liturgical calendar. Kaya ngayon ang kasalukuyang petsa ng pagkapistahan ito ay May 31, sa katapusan ng buwan na nakatalaga para sa ating mahal na ina. So yun ang medyo kaunting kasaysayan ng pagsimula nitong pagdiriwang ng kapistahang ito. Wow, napakayaman po pala no ng kasaysayan na yan. Ang daming pinagdaanan bago po na buo talaga yung kapistahan na yan. Yung sa damit ni Mama Mary. Pero makikita natin na talagang sa unang panahon pa, hindi lang yung baga sumipot lang ang bago. Ito importante para malaman ng mga kamamanampalataya na talagang ito ay galing sa simula ng ating pananampalataya. First Christian. At saka kaya po pala may nagse-celebrate ng July 2 ng visitation kasi dati pala July 2 pala talaga siya noon. Ngayon ay May 31. Galing po, no? Bishop, siguro po pangalawang tanong po ay, di ba po dito po sa visitation ay sinasabi po sa gospel ay nagmamadali pong pumunta si Maria kay Elizabeth po sa Huda. Ano po yung parang pagninilay po ninyo sa paglalakbay po na ito ni Mama Mary? Bakit po siya nagmamadali habang nasa kanya pong sinapupunan po ang Panginoong Jesucristo? Kaya maganda yung kwento ng nangyari at yung detalye nito sa Ebanghelyo, magandang mapagnilayan. Sabi ng ating mahal na ina ay nagmamadaling pumunta
sa isang bayan sa bulubundukin ng Buda, o yung pagmamadali at saka yung medyo malayo-layo at bulubundukin pa. Dito, makikita natin na di ba siya buntis na noon at madalas nina-advise sa mga buntis ay mag-ingat palagi, hindi maggagalaw ng masyado. Ngunit sa sitwasyon sa ating mahal na ina, si Maria, hindi lamang siya nagmamadali, ang layo pa ng linakbay niya at para lamang ibahagi ang magandang balita sa kanyang pinsang si Elizabeth, na noon ay nagdadalang tao rin sa kabila ng kanyang katandaan. So dito para sa akin makikita natin na matutunan natin na yung saya at tuwa at ligaya na sa English masasabi natin enthusiasm ni Maria na ipahayag ang mabuting balita. Tayo ay tinuturuan din dito na maging masigla sa ating Kristiyanong pamumuhay. Ang isang Kristiyano is a person, a happy person. It's an Easter, we are an Easter people. So, hallelujah, masaya. Ipahayag natin na si Jesus hindi lamang sa salita, kundi pati na rin sa gawa. Tulad ng ginawa ng ating mahal na ina. At ikalawa, sinasabi rin sa atin ng kwentong ito na kung kasama natin si Jesus, ay makakaya nating lampasan ang mga pagsubok sa buhay. Ang imahen ng bulubundukin, yung distansya ng nilakbay ni Maria ay pwedeng may tulad sa mga paghihirap o challenges natin sa buhay. Mahirap para sa isang buntis na gaya ni Maria na bumiyahe, pero dahil kasama niya si Jesus, nasa kanya ang Panginoon, hindi naging hadlang ang kanyang sitwasyon para gawin ang kalooban ng Diyos. Paalala rin ito sa atin na subukin man tayo ng mga problema natin ay sa pang-araw-araw, ngunit huwag nating panghinaan ng loob. Kasama natin palagi si Jesus. Yung salitang enthusiasm ay yung original yun, entheos. Ibig sabihin, ang Diyos ay nasa atin. At yan ang katotohanan. Ganda. Ganda ng word. Ginamit ni Bishop. Entheos. May madadagdag na ako kasi ako po Bishop naman. Yung naging pagninilay ko dyan, di ba parang careless si Mama Mary? Nagmamadali. Di ba sabi nga ni Bishop, dapat ingatan mo yung sanggol na nasa tiyan mo. Pero si Mama Mary parang naging careless. Pero sabi ko, hindi naman siguro naging careless si Mama Mary. Alam niya lang, kasama niya ang Diyos. Di ba? Kasama niya si Jesus. Kaya magagawa niya yung lahat. No? Hindi siya matatakot. No? Tapos sinabi pa ni Bishop yung word enthusiasm. No? Enthusiasm. Nasa iyo ang Diyos. No? Ganda. No? Kaya maraming salamat po Bishop sa napakagandang pagninilay po ninyo sa kwento po na yun. Dito po Bishop, sa kwento natin ng pagdalaw, may kita natin yung sikat na pahayag po no, ni Santa Isabel. No? Pinagpala ka sa babaeng lahat at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Na ngayon ay may kita po natin doon sa panalangin na Aba Ginoong Maria. Ano po yung kahalagahan ng ating pagkilala kay Maria bilang pinagpala sa babaeng lahat? Para sa akin ang kahalagahan ng ating pagkilala kay Maria bilang pinagpala sa babaeng lahat, blessed among women, ay makikita natin sa kung paano siya tumugon sa maging ina ni Jesus. Sa panahon kasi natin ngayon, kapag sinabing blessed o pinagpala, agad pumapasok sa isip natin ay swerte. Pinagpala at kasi mayroon kang magandang natanggap. So, swerte ng tao, ito dahil napili siya. O kaya naman, swerte niya kasi kung ano-anong dahilan. Pero para kay Jesus, ano nga ba ang kahulugan ng salitang pinagpala? May isang pangyayari
sa Ebanghelyo kung saan sinabihan din si Jesus na pinagpala ang babaeng nagbuntis at nag-alaga sa iyo. Ang babae na tinutukoy dito ay si Maria. Ngunit, ano ang sinabi ni Jesus? Mas pinagpala ang nakikinig sa salita ng Diyos at sumusunod ito. Marahil, natutunan din natin ito ni Jesus sa kanyang ina sapagkat ganito mismo ang naging tugon ni Maria nang narinig niya mula sa anghel na siya ay magiging ina ni Jesus. Kaya nga sa huli, sinabi niya, ako ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Para kay Jesus, ang pinagpala ay ang pakikinig sa salita ng Diyos at pagsunod sa kanyang kalooban. Hindi yung kung ano-anong swerte na iniisip natin sa mundo. Hindi. So, mahirap. Pero, iyon ang talagang pinagpala. So, ang pagiging pinagpala ni Maria sa mga babaeng lahat ay ang pagpapaalala sa atin na tulad niya, tayo rin ay tinatawag na Diyos. Tayo rin ay naniyahang tumugon at sundin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay upang sa gayon, tayo rin may maging pinagpala. So, gano'n naman ang tayo na may pananampalataya, mga pinagpalang mga tao tulad ng mahal na Birhen. Ganda po pagdinilay. Opo. Pinagpala. Hindi Galing. yan swerte lang. Opo. Ayan. Ayun. Opo. Bishop, so nakatutuwa po na ito po pala visitation ngayon ay huling araw po ng Mayo, which is Marian month kasi nga po Flores de Maria, Flores de Mayo. At ano po bang mga taguri o ugali ng mahal na Birhen ang sa tingin po ninyo ay dapat po nating mahugot o matutunan po sa tagpo po na ito ng pagdalaw ni Maria kay Elizabeth? Yeah, unang-una yung buwan ng Mayo at yung ating sa lahat ng simbahan na halos makikita natin yung debosyon natin sa kay Maria. At ito namang pinakahuli yung pagdalaw. Ang ugali ni Maria na sa tingin ko na pwede nating matutunan sa tagpo ng pagdalaw ay mga sumusunod. Una, yung pagiging masigla ni Maria sa pagpapahayag kay Jesus. Ang mabuting balita, yung sinabi ko, yung pagka-enthusiastic niya sa balita ng magandang balita kasi lalo na ngayon na maraming hindi magandang balita, yun pa ngayon ang nagpipistahan. Sana mas maraming mabuti at o magandang balita ang ating ikakalat. Sa kabila ng kanyang pagbubuntis ay binisita niya si Elizabeth. Paanyaya ito sa atin na maging masigla rin tayo sa pagpapahayag kay Jesus. Dumating man ang mga problema at pagsubok sa buhay, ngunit huwag tayong mapaghinaan ng loob sapagkat, again, kasama natin ang Panginoon. Yung kanyang tiwala, yung tiwalang presensya ng Panginoon sa buhay niya. Maganda sa Tagalog yung isa pang salita sa pagbubuntis. Ito ay ang pagdadalang tao. Kung si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao, masasabi rin natin na si Maria ay hindi lamang nagdadalang tao, kundi nagdadalang Diyos. Isa pang hamon ito sa atin bilang mga Katolikong Kristiyano na tulad ni Maria, dalhin din natin ang Diyos sa bawat sandali ng ating buhay. Dalhin natin ang Panginoong Jesus at ibahagi siya lalong higit sa mga nawawalan ng pag-asa. Kahit sa ordinary nating gawain, yung sinasabi sa ating aral na ang Kristiyano o ang Katoliko ay nagbibigay ng gospel message sa simple at ordinaryo na gawain.
Sa ano ni St. John Bosco, yung turo niya sa mga bata, kasi ako sinabi mo kanina, isa ako sa professed member sa Salesian ng Bosco. Yung spirituality ni St. John Bosco para sa mga bata is to do ordinary duties extraordinarily well. Yun ang secret of holiness. So, kahit ano-anong simple at malit na gawain, pero gawin mo na extraordinarily well, yun ang ibig sabihin. Kasi dala mo ang Diyos. Nasa iyo ang Diyos. Nasa iyo yung pananampalataya sa Kanya. So, yun ang nag-iiba ng isang Kristiyano, ng isang Katoliko. At meron pang kalawa at panghuli na magiging ay ang pagiging mapagpasalamat ni Maria. Sa Ebanghelyo, na marinig natin sa kapistahan ng pagdalaw ay naroon ang kilalang kilala nating Magnificat o ang papuring awit ni Maria. Puno ng pasasalamat. Pinahayag ni Maria ang kadakilaan ng Diyos at ang mga kabutihang nangyari sa kanyang buhay. Tayo rin, inanyayahan na matutong magpasalamat palagi sa ligaya at lumbay, sa hirap at ginhawa, ay makita nawa natin kung paano kumilos ang Diyos sa ating buhay upang ang puso natin ay mapuno ng kanyang pagmamahal. At sa gayon, patuloy nating purihin at pasalamatan siya sa bawat sandali nating buhay. Magnificat, pasasalamat. Medyo yung word salamat po, medyo hindi na masyadong naririnig. O parang kailangan na yung ating hindi lamang kabataan, kundi tayong lahat ay mapuno lagi ng diwa ng pasasalamat, lalo-lalo na sa Diyos. Yun ang mga aral na mari nating mapagnilay-nilayan sa pagdiriwang ng kapistahan nito. Napakaganda po ng pagninilay. Nagdadalang Diyos. Kasama natin ng Diyos. Ayan. Siguro po, Bishop, kasi gusto po namin kayong mas makilala, no? Sa inyo rin pong pagdedebosyon sa ating mahal na ina. Meron pong mag-i-interview sa inyo. Gusto po kayong makakwentuhan tungkol naman po sa inyong personal na pagdedebosyon, pagbabahagi tungkol sa inyong pagmamahal din sa ating mahal na ina. Kaya tinatawagan po natin si Dr. Rita Cusio. Viva la Virgen! Kapayapaan po sa inyo mga kamanlalakbay. Kapayapaan po sa inyo, Bishop Cantillas, Father Franz, and Brother Ivan. Sobrang privilege po ang nararamdaman ko ngayon na makapanayam, no, si Bishop Cantillas na una ko pong na-meet last year nung nabigyan po kami ng napakagandang pagkakataon na makadalaw sa Diocese of Maasin. Bishop, napakaganda po ng mga naging pagpapaliwanag nyo dun sa mga reflections po ninyo, no, tungkol sa Feast of the Visitation. Kitang-kita ko po, no, na napakalalim po ng debosyon ninyo at kahit po nung nasa Maasin kami ay damang-dama rin po namin ang napakalalim na debosyon ng mga taga-Maasin, no, sa ating mahal na ina. So Bishop, sa inyo pong karanasan bilang deboto po ng mahal na Birhen, paano po ba yumabong ang inyong pagdedebosyon sa kanya? Magandang tanong talaga yan kasi minsan hindi ko naman iniisip yun, no? Parang, yan ang buhay ko, ano? At kung dahil nitong pagkakataon, naisip ko rin, paano nga ba nagsimula? Personal naman ito, no? So yung naalala ko lang nung maliit pa ako, wala pang First Communion. Kasi yung sa bahay namin sa barrio, Naga, Cebu, ang kaharap nun ay chapel. At doon sa chapel, mayroon din doong yung, yung image ng perpetual help. At mayroong grupo doon sa amin, kasama yung nanay ko na nagdideboto ng perpetual help tuwing Miyerkules. Naalala ko noon, maliit pa ako at kasama yung pinsan ko. Siguro 8 years old ako noon. At parang naglalaro lang kami doon sa may chapel at lumuhod kami sa harap nung imahin ng Mother Perpetual Help.
Ewan ko lang, basta yun lang medyo ma-feel ko at na-feel ko at natandaan hanggang nung ako'y naordinahan ng pagka-bishop. Na para bang sa tingin, nung tumitingin ako sa mukha ng ating ng mahal na ina, para sa akin, parang ngumiti siya sa akin. Yun lang naman ang parang umati sa 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 loob ko. Pero so yun ang unang sa tingin ko may para masabi natin unang unang takbo, unang tagpo Mm-mm. ng mahal na ina. At ikalawa, bata pa rin ako na second year high school sa Don Bosco, Cebu. At summer yon, month of May, kasi summer no month of May. At dala kami ng aming rector sa isang excursion doon sa south of Cebu. Napakagandang lugar na yon. Anyway, siya yung nag-drive ng aming bus na medyo luma, pero so pinaupo niya ako sa kaliwa ng driver. Siya nag-drive sa kaliwa niya at mayroon dong pintuan. Long story short, yung isang liko na very sharp na liko at mabilis din siyang nagmaniobra, bumukas yung pinto at Oh. naitapon ako sa bus. Oh, no. ang naalala ko yung nasa lupa na ako at nakita ko yung bato, Mhm. yung malapit sa ulo ko. At yung bus malayo na sa unahan. At Mhm. yung pare na Italiano, malaki 6-footer, tumatakbo, lumapit sa akin at kinarga ko, sabi niya sa akin, Mhm. ay, let's thank the Blessed Mother. She has given you a second life. Mhm. Sabi ko, bakit? Hindi mo makita mo yung posisyon mo uh, at Mhm. hindi na ano yung ulo mo sa bato. Mhm. Yun, di ko na makalimutan yun at talagang Mhm. parang sa akin binigyan ako ng second life at yeah, napari ako at nobispo. Yung pagtawag ng nuncio sa akin, yung, kasi tinatawag yung na-appoint. Mhm. At binigay sa akin yung letter. Sabi niya, the Holy Father has appointed you as bishop, auxiliary. Nagulang talaga ako. Anyway, yung nuncio no, si Archbishop Moreni, sabi niya, let's prepare. Siya na yung lahat nag-ano. Ah, Mhm. we will, the Holy Father will make public your appointment Mhm. on May 31. May Oh, 31, because of okay. the feast of the visitation of the Virgin Mary, and Mhm. you are Marian. Sinabi niya sa akin, you are Marian. So sabi ko, Marian ako? Marian nga ako. Pero Mhm. I didn't really, hindi ko talaga na-feel yung ganon. Pero siya yung nagano, kaya sabi niya, Mhm. your motto. Ah, the hymn. Cantillas kasi ako, kaya Canticum, so Canticum Novum, Opo. Cantabo, Cantabo, Canticum Novum. Okay, I sing the new song to the Lord. Mhm. Yung nuncio nagpaalala sa akin, ikaw Marian ka. Kaya, anong gagawin ko? Kundi talagang, kumbaga, ipapakita. Kundi na sa pagpakita to show, but Mhm. yung personal kasi ito, no? Yung devotion ko Opo. sa kanya, siguro tulad ng iba, except yung very little uh, mga yung kababalaghan na pero ang sa akin many times when I try to lead the people to feel this devotion, parang ma-feel ko yung kanyang presence. Kasi yung si Saint John Bosco Mhm. doon din Saint John Bosco was the one who who promoted the Madonna of Don Bosco, the Mary Help of Christians, Maria Yep. Auxiliador. Mhm. Pero in his teachings among the boys, he would tell the boys that Mary is among us, is here with us. She's walking in the corridors Mhm. of the school. So para bang St. John Bosco was trying to make the boys feel, as in feel the presence of Mary. And
time to time, especially when I'm leading the celebrations for her, etc., and feeling also the people so devoted. Somehow I could say, I could sense, I could feel that she's there. She's kind of embracing you. And Mm-mm. well, of course, it's personal. You cannot argue it with me, but that's how I feel and what I feel. So Yes po. yun ang tungkol doon. Kaya, Mm-mm. yeah, this part of the personal, you can go Mm-mm. on and on. But certainly, Opo. ating kamanlalakbay, I'm sure marami sa kanila, marami sa inyo, mayroon din katulad ng experience na ganyan. At Mm-mm. yung ating pag-uusapan, yung ating devotion sa ating mahal na ina. Bishop, ang ganda-ganda po nung story ninyo kasi parang from the youth, no, from your youngster years, nandun na po na na-plant na po yung seeds ng devotion, no? Tapos parang meron siyang affirmation when you had that accident, di ba? Tapos when nung kayo po ay naitalaga na pong bishop, and I just found it sobrang blessed po namin na kayo po pala ay May 31. So parang parang bagay na bagay po talaga kayo for this particular episode reflecting on the visitation, no, to Elizabeth. Bishop, so yun nga po, no, so yung canticle, di ba, yan po yung mga nakwento ninyo. So gusto po naming malaman din po sana kung paano po itong devotion ninyo na palagay ko talagang nailipat nyo rin po sa mga taga-maasin, no? Ay nakakatulong po sa inyo, sa inyong ministry po bilang isang pari at bilang isang obispo. Well, that para sa akin, it's everything. Kasi dito sa Maasin, talagang amazed ako kasi yung yung napansin ko, 26 years na ako rito Mm. and 29 years as a bishop. And among the people, para sa nakikita ko sa mga tao, simpleng-simple pero Mama Mary, Mama Mary. Dito sa Maasin, yung tawag nila, yung na-observan ko, yung mahal na patrona, mahal na Mm. patrona. Mm. So I took it some kind of a trademark of the Marian devotion Mm. sa Maasin sa diocese. So hindi lang dito sa Maasin, the town and the city, pero the whole southern Leyte and the whole diocese, I try to introduce this uh, this calling the Blessed Mother Mahal nga Patrona, because I've seen it so many people uh, making it really something real in their lives. And every year in the diocese, I try to formulate the kind of pastoral theme or the the theme for that year. Every start of the liturgical year, I would introduce that theme and write a little bit about it. And if one will go through every year of this pastoral theme, pastoral trust, there's always Mary Mm. in the direction. And for me, well, the tradition of to Jesus through Mary and Jesum per Mariam is really, for me, that is what. And I come to this point to make people understand that, especially the moment in the gospel, Jesus was dying on the cross, and at the foot of the cross was Mary and John, and very clear that Mary, well, and John was given Mary as the mother, and John to be the son, and very significant that John, si Juan, ay magmula noon dinala ni Juan si Maria sa kanyang bahay, sa kanyang buhay. Mm. Ganun din ang tingin ko na kailangan na sa ating hindi lang sa aking sarili kundi sa lahat ng mananampalataya ay kailangan nandun si Maria. At siyang magdadala din kay Jesus at si Jesus na sa kanya at sa atin. Mm. So yun ang pinaka kabuuan ng ating devotion. Opo. Napaka
parang napakapalad po ng inyong ng Diocese of Maasin na meron silang isang obispo na deboto. At mapalad din po kayo, no? Kasi ang lakas din po ng debosyon ng mga taga-Maasin sa ating mahal nga patrona, no? So, parang it goes both ways na That's nagkakatulungan po, true. no, sa pagpapalalim ng debosyon. So, Bishop, bilang panghuling katanungan ko po, pasensya na po, medyo may pagkamarites ako. Meron po ba kayong parang natatanging karanasan diyan po sa Dambana, no, sa katedral na ng Maasin, no, na sa inyo pong pakiramdam, no, ay tanda ng pagdamay o pagtulong po sa inyo o sa inyo pong mga parishioners, no, na galing po sa mahal na ina para po maibahagi natin sa ating mga kamanlalakbay. Yeah, sa akin, personal na parang yung sinabi ko kanina, maraming beses kahit sa katedral, pagka nagtiriwang ng kanya kapistahan at siyempre yung obispo magbibigay ng homily at yung Mm. paliliwanag. Sabi ko kanina sa akin, yung bang parang nafe-feel ko talaga at Mm. medyo nga na a few times napansin nga nilang medyo natitigilan ako na parang maluluha at maiiyak. Hindi Mm. natin So, dahil diyan, syempre mas lalo akong masigasig sa akin papakilala sa mahal na patrona. Mm. Sa mga tao naman, uh, si Father Vincent Salang yung rector. So ginagather Correct. nila yung mga letters, mga Mm. witnessing sa mga tao. So Mm. meron. Mm. Akin lang makikita the fact that makikita ko yung mga tao na talagang nandun lagi at pumupunta. Mm. Siyempre, makasasabi mo, hindi naman pumupunta yan kung walang natanggap yan o walang Mm. pinasasalamatan yan. Ganun yan, ang Mm. pinaka-basis ko yan ng masasabi ko na salamat, mahal na patrona. Mm. Kasi kung Mm. wala talagang nangyayari, walang tao pupunta dyan. Yes. Pero yung masasabi kong ako personally naka-witness ng something significant and Mm. hindi, pero I'm sure maraming mga tao mayroong maikikwento tungkol dyan. Mm. Totoo po yan, Kaya nga, Bishop, no? Nung nahandun, kaya nga sinusubukan namin talagang gawin itong ah, hindi lamang shrine ng aming diocese, kundi sa mm. yung iba. Meron akong narinig, sabi, taga Cebu, isang pare. Mm. Taga Cebu. Yung kasabi niya, bago lang, punta siya dito, mayroon silang ginawa dito sa school namin. At nagulat ako nung sinabi niya, yung sister ko na nasa London, yung Mm. devotion niya, itong mahal na patrona. Taga Cebu siya eh. At ito daw ang dahilan na siya nakapuntang London at nakapagtrabaho doon. Mm. Sabi ko, Okay. taga Cebu, hindi naman. Marami naman doon. Tumawid pa ng isla. Opo. Opo. Ayan, Opo. narinig ko bago lang yan. Mga last month. Last month. Oo. Mhm. Okay. Si Mm. Father Ting Angkahas sa taga Cebu. Anyway, Opo. yeah, you were about to say something. No, hindi, gusto ko lang din pong i-share, Bishop, no, kasi with that privilege nga po to visit your diocese, no, talaga pong nagka-goosebumps ako nung yung may kinanta po kayong song at the end of the mass na people were like waving, yung dahan-dahan pong parang nagwe-wave yung mga tao. Hindi ko po ma-identify but it was such a beautiful song na parang nangingilid yung luha ko kahit hindi ko naiintindihan yung lyrics niya, but just listening and looking at the people, no, with that parang very pure na singing of parang song of love for Mama Mary. Sabi ko, ang lakas nga pala ng devotion dito sa Maasi, no? So I can fully relate po dun sa sinasabi niya na minsan nakakaiyak, no? Kasi ako po one time lang po yung encounter ko na yon. And I had that such profound experience po dun sa diocese ninyo.
Right. Salamat sa Diyos. Opo. So yun, Lahat sa mahal oo, ng amen. katropa. Opo, actually, Bishop, just want to show you, meron po akong yatakita, but I have this image po of the of mahal nga patrona because I wanted to remember that experience po in your diocese. So yun lang po, Bishop. So thank you very much po for your sharing. At babalik po tayo kay Father Franz and Brother Ivan. Thank you so much po for this opportunity to interview you, Bishop. Viva la Virgen, Bishop. Viva la Virgen. Viva la Virgen. Kapayapaan po sa inyo mga kamanlalakbay. Pakinggan natin yung napakagandang pagninilay na tungkol sa buhay at pagdedebosyon naman ni Bishop Cantillas. Ang kanyang pagmamahal sa mahal na ina at ang pagmamahal din ng mahal na ina sa kanya. He's really a Marian Bishop. Marian Bishop. Ngayon naman po dadako tayo ngayon sa ating mga challenge para sa episode na ito, Bishop. Kasi meron kami dito, tawag namin dito ay do whatever he tells you. Challenge natin ito sa mga kamanlalakbay. Mga kamanlalakbay, may magandang sinabi kanina si Bishop Cantillas. Nagdadalang tao, nagdadalang Diyos. Ngayon ay, nung nakaraan ay kapistahan na pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth. Ang kanyang pinsan noon ay nagdadalang tao sa kanyang katandaan. Kanyang pinsan na nangangailangan. Kaya mga kapatid, mga kamanlalakbay, ang challenge natin sa inyo ngayon, maging tagapagdala tayo ngayon ng Diyos sa mga taong nangangailangan. Hindi lang tayo yung pag may nakita sa daan, yun yung tutulungan natin. Maganda yun. Pero ang challenge sa atin ngayon, tayo yung pumunta sa kanila. Yung intention talaga nating magtungo doon sa mga taong nangangailangan. Mga kapatid, magandang bumisita tayo ngayon sa mga ospital, sa mga nasa kulungan. At tignan natin kung ano yung mga pwede nating magawang pagtulong para sa kanila. Dalawin natin sila, bisitahin natin sila. Katulad ng ginawang pagbisita ng mahal na Birhen sa kanyang pinsang si Elizabeth. Dinala ang Diyos sa kanila. Sana magawa din natin yan mga kamanlalakbay. At syempre sa social media, kaya din nating dalhin ng Diyos doon sa pamamagitan ng pagpo-post natin din ng mga kwento natin ng ating pagmamahal at pagdedebosyon kay Mama Mary. Syempre, higit sa lahat, ang pag-share ng podcast na ito. I-share nyo sa inyong mga kamanlalakbay, sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga kaibigan. Ang kwento na ito, lalong-lalo na yung pagbabahagi ni Bishop Cantillas sa atin. Ang di gagawa ng challenge, Kuya Ivan? Papangit. Ayan, ako, pag kayo. Siyempre, ay pumangit, di ba, mga kamanlalakbay? Ayan, mga kamanlalakbay. So, yun. Kaya, ngayon, mga kamanlalakbay, papasalamat tayo sa ating obispong nakasama ngayon, si Bishop Cantillas. He is really a Marian Bishop. Ramdam na ramdam mo sa kanya, sa kanyang pagbabahagi, sa kanyang pagkakwento, yung pagmamahal niya sa ating mahal na ina at ang pagmamahal ng mahal na ina rin sa kanya. Kaya napakapalad natin at tayo din ay dinalaw ng Diyos sa episode na ito sa pamamagitan ng ating nakapanayam na si Bishop Cantillas. Bishop, meron pa po ba kayong mga gustong ibahagi o sabihin sa ating mga kamanlalakbay sa pagtatapos nito? Actually, nasabi ko na yung gusto kong sabihin at natutuwa lang ako at nagpapasalamat kasi itong pagkakataong ito ay dumating at may bahagi ko yung buhay ko. Hindi ko naman isip na gano'n ang maraming salamat po. Opo. Talagang naantig niyo po ang sumakto ka po sa visitation, Bishop. Opo. Parang naramdaman talaga kami, dinalaw din tayo ni Mama Mary ngayon sa episode na ito. Kaya po, Bishop, hingi sana kami sa inyo ng panalangin at pagbabasbas para sa ating mga kamanlalakbay. Yeah, kamanlalakbay, Viva la Virgen, and allow me to pray the Hail Mary in Cebuano para naman tayo ay mapagkakaisa na lahat ng wika. So ako ay Cebuano at nandito ako sa Dayos Sumasin.
At ito yung mga salita na ginagamit namin. Yung Hail Mary, of course, and pati Hail Mary Cebuano. Maghimaya ka, Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Ulahan ikaw sa babaeng nga tanan, ug ulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Mga kamanlalakbay, ayon ibigay ko ang panalangin ng may kapal, kasama natural ang mga panalangin ng ating mahal na ina. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyong lahat. Viva. Maraming salamat po, Bishop Viva la Cantilla. Virgen. Salamat po. Thank you so much Thank you po, mga so much po. kamanlalakbay. Maraming salamat.